Gumagalaw po. Hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga ang masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na patahimik ang buong Pilipinas, natulungan ang sambayanang Pilipino sa pandemic, nagkaroon ng talagang matinding battle sa paglaban sa droga. So, lahat tayo, pakinabang dyan. Ano yung expect nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ngayon sapagkat hindi narinig ang pangalan niya? Yung mga OFW, biktima ng gera sa gitna silangan. Di ba? Taas ng kuryente, taas ng tubig. Siyempre, inaasahan din siya ng sambayang Pilipino, wala siyang galaw. Walang kilos. Ano yung expect nyo sa kanya bilang tinutulak na maging presidente? Ano ang may tutulong niya at ano ang gagawin niya sa bansang Pilipinas? Huwag po natin siya yung kumpara sa kanyang tatay. Iba si Duterte, itong babae, iba to eh. Di ba? Ano yung expect nyo sa kanya? Ang expectation namin ay over pagdating sa public service. Ito na nga eh. Ito sabi nyo yan ha, sabi nyo, ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Alam nyo ba yung si Mayor Baste, kapatid niya po yan. Yung magkakapatid na yan, mga politician, nag-uusap-usap po yan. Alam nyo ba na si Congressman Baste, alam nyo ba na Mayor, sorry, correction please. Mayor Baste, na merong container na langis na pinadala sa atin by coordination of Duterte. This is not a matter of Sara, but a matter of Duterte. Because the bloodline of Sara is Duterte. Ngayon, kung ano man ang ginagawa ng kanyang kapatid, ginagawa niya na rin po yun. Pangalawa, sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo, ang OBP, patid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po. Hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga ang masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita niyo po, nung siya ay under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay mayor pa lamang, kung nakita niyo po yung public televised na meron siyang sinapok na sheriff, siguro naman hindi po lingid sa inyong kalakalan, lalo na sa mga vlogger na nagdasaliksik at aware sa kaganapan ng ating bansa, ay alam nyo yung nangyari nung sinapak ng ating mayor pa siya noon sa Davao, sinapak niya yung sheriff. Maraming nag-cite, negative side comment at marami rin positive. Ang sabi nila, bakit ganun ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapalayas po without, walang relocation, walang pagtitirhan, hindi po manamahayop ang mga Pilipino. Tayo po ang liitin ng may-ari ng lupang Pilipinas. Pero binabalahura ng mga politiko. Kaya dun po, isang malaking nagawa po yun ni Ma'am BP Sara Duterte. Biruin mo na po babaeng tao. Dun pa lang nakikita na natin na siya may malasakit sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Dahil pinapalis yun ang maninginabang mga oligarko. Sir, last na lang, sir. Yung former Marcos loyalist, nationwide ba kayo at ilan ang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapakanan? Narinig kasi lantaran na to eh, yung usapin na ito, di ba? Supportan nyo eh. Ilang kayong opisyalis, ilang opisyalis yan? Nationwide ba yan? Ilang miyembro ba yan? Para marinig ng mga tao na napakalakas ng inyong dating para suporta si Chavit Singson at Inday Sara Duterte kung
mananalong presidente siya. Panalo na po, ikukonsider ko panalo na po. Ngayon, yan po ay hindi lamang po kami local. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, itong Luzon, I introduce myself, I'm ex-OFW, advocate leader. Ngayon, alam niyo naman po, ang mga OFW under din sa akin, international. Kaya kung ano ang sinusuportahan namin o ako o ng mga kasamahan ko ay sumusuporta ang mga kasamahan kong OFW. Huwag lamang kami susuporta sa mga gewang-gewang dahil hindi po namin makukuha ang malaking bilang. Hindi na po na ako magdideklara kung ilan, basta marami po yan. Kasi kung OFW po, kung i-itemize po natin, million po yan. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin pagyabang, o million kami. No. Tayo, pagdating sa bagay na yan, careful din po. No estimation of quantity. Kami po ay marami. I-analyze nyo po ako bilang isang OFW leader at political leader din po ako. May estimate nyo na po yan kung ilan po yan. Napakarami po namin. Dahil ang mga OFW under sa ating organisasyon na OFW Veterans Association ay nagkakaisa na napakarami namin. Kasama pa ang solid note. In addition dun sa katanungan nyo, sir, kung tatanungin po ninyo kung ilan ang mga former Marcos loyalist, as per doon sa record ko na nakabookbind ng halos isang dangkal na mga leader ko na ipinasa ko doon sa office ni BBM, meron akong mga leader mula sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, meron ako sa Quirino Province, Aurora Province, San Jose City, Nueva Ecija, Pampanga, meron ako sa Tarlac, La Union, Baguio City, meron ako sa NCR, sa Valenzuela, meron ako sa Pasig, Marikina, Quezon City, meron din tayo sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Meron din tayo sa Quezon Province, meron din tayo sa Aklan Province, meron tayo sa buong dito sa Panay Island, meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Visayas, meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato, meron tayo sa Davao City at Hulo-Sulu. Yun ang network ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Kung gusto ninyong makita, nandun sa office ni BBM yung halos isang dangkal na record ng mga leader lang yon, hindi yung mga butante, leader po. Maraming salamat po. To satisfy lang po yung inyong mga question. Hello, good afternoon po. Yung regarding po sa sinabi niyong katanungan na kung bakit pinili namin si VP Sara na maging Pangulo at maging kahalili ni Sir Chavit Singson, sir. Una kasi, sir, si VP Sara po, nakikita namin bilang Vice Presidente na hindi niya pinipersonal ang lahat na bagay. At ang nakikita pa namin, sir, pareho silang dalawa na parehong naglingkod na may malasakit sa kanilang nasasakupan. Marami na po nangyari kay BP bilang BP Presidente. Subalit personal po ginagawa sa kanya at binaliwala lamang niya ito. Dahil ang sa kanya maglingkod sa mamamayan at marami ng problema ang bansa. Lugmok na ang bansa. Ang inisip niya kung paano tayo makakaahon. So, sa dami na pong Vice Presidente sa Pilipinas, itatanong ko lang po, yung ginawa mo ba ni BP Sara bilang Vice Presidente ng bansang ito, nationwide po na may network ang BP, right? Di ba? Ang daming yung opisina sa iba't ibang lugar. Na ibig sabihin po, sa oras ng sakuna, mabilis lang ang kanyang tugon sa pagtulong sa kahit anong sakuna.
ano pang nangyayari sa lugar na yon. Mabilis kasi mayroon siya doong opisina na mabilis parating, responde ang tulong ng isang VP Presidente. Ang ginagawa po ngayon ni VP Sara po, Pangulo na po eh. Dahil sa Pangulo, sa ngayon, karamihan po, hindi lang ilan, nangangamba. Dahil makikita naman natin, walang leadership. Diba? Makikita natin ang OFW, walang direksyon kung paano sila aakapin sa mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Hindi katulad dati ng dating Duterte na pandemic, instead na lahat manganib, matakot. Pero dahil sa serbisyong Duterte, kahit nasa loob lang ng bahay, busog kami. Nabuhay kami kahit walang trabaho. Ang nangyari ngayon sa bansa na to, sana magising na ang lahat. Bakit po? Dahil pa natin pandemic. Dahil during pandemic, ang gasolina hindi tumaas. Ngayon tumaas ang lahat. Tumaas ang lahat, pero denial pa rin sila. 97% ang gasolina sa bansa natin, pero sa ibang bansa, more than 50% lang. Hindi lang ba sa 50%? So, dito pa lang sa bakit kami nag-declaration of support na si Chavit Singson maging pangalawang Pangulo kay VP Sara dahil pareho silang nakikitaan namin ang kanilang lugar. Malinis. Ang mga tao sa lugar ni Chavit Singson, binibigyan niya ng kalupaan na walang tirahan. Binibigyan niya ng kabuhayan, katulad din ng mga Duterte. Ang malasakit nila sa mamamayan, makikita nyo sa mga gawa. At may respeto ang bawat mamamayan sa kanilang pinanunungkulan. So ito po ang aming deklarasyon na si Sara Duterte, busy man ang tinatawag natin ngayon sa kanya, pero ang kanyang mga ginawa nationwide, daig pang Pangulo. Kay Sara Duterte, ang bansa ngayon may direksyon. Pero kay BBM, kaya ako nagising BBM bilang leader mo nationwide unitem. Dahil ang ginagawa mo, puro in denial, puro promising, puro pangako, at puro patawa-tawa na lang, nasa seryoso na ang bansa. Dahil pa ngayon ang pandemic, 70 trillion na ang pera na nailabas. Samantalang during Duterte, ilang trillion lang ang nailabas, pero halos buong pamilyang Pilipino nakinabang, nasa loob ng tahanan, hindi nag-worried. Ngayon po, kailangan po tayo maghanda na bawat pamilya. Bakit? Dahil dito, pagtaas ng gasolina, tataas na ang lahat. Saan tayo aasa? Wala po tayong aasahan. Kahit sa ayuda, dahil pili lang po ang magkakaroon ng ayuda. Sa tsuper nga yung 5,000 ayuda nila, hindi na nga rin hindi na nga kasya ayon sa mga driver. So, dito napakasakit po. Kailan pa tayo magising? Ang bansa natin mawawala na. Dahil wala po tayong tamang direksyon, wala po tayong timon. Dahil ang Pangulo dapat may timon na bawat salita niya sinusunod at may natatakot sundin. Kaso po wala. Karamihan nakangiti pag nagsasalita si BBM. Kahit bata, pag naririnig na nagsasalita siya, nakangiti lang siya. Nakangiti ang mga kabataan. So, wala po talaga tamang direksyon. So, ito po ang masasabi ko. Bilang loyalista, dati, na mga Marcos, ako'y nagising
na hindi niya kayang gampanan ang pagiging Pangulo niya ngayon. Yun lang po, maraming salamat. Good afternoon po. Nasa 12 po kayo. Kanina po sabi ni Mr. Jerez ay representative siya ng Solid North. Sa 12 sa inyo po, ano-ano pong lugar yung nasa panel na nire-representative nyo? Lugar at or organization. Thank you po. Mula po kay Ma'am Karina. Thank you. Ano-ano pong lugar yung nire-representative nyo o organization? First week, 1986 pa lang. Wala kami, ako, hindi ako nag-leader, wala kami. Okay. Ma'am, pakilala muna po. Hindi. Hello, okay ito. Mula sa poll, ever since nang nawala na si Apo Marcos, wala ka, ano lang kami, as advisor, ang grupo. Hindi ako naging leader as advisor, pero ever since, kasama na kami sa coup. Alam ko, mga kasama ko, mga military, kasama kami. Pero, hindi ko sinasabing kaya yung mukha ko kilala as loyalist. Kaya ako nagising siguro ngayon. No? Akala ko itutuloy ng anak yung ginawa ng tatay na maayos. Kaya, as a supporter, no, tsaka hindi ako katulad ng iba na kung makikinabang, okay. Ang importante sa akin, bayan. Lahat nagmahalan. Namimili ako. Imagine, nag-umpisa tayo sa sibuyas, sa bigas, lahat ngayon. Siguro nung pandemic, kung si Marcos ang nakaupo, baka marami ng tahimik tayo, patay na ngayon. Kaya, siguro, hindi kami bumaligtad. Inaamin ko na budol ako. Kinampanya ko yan. Pinaglabang ko. Kaya, kahit saan ako umikot, maraming nakakakilala sa akin as loyalist. Pero, ngayon, ayoko na. Kaya, hindi ko masasabing marami akong grupo kasi supporter ako ever since. From coup hanggang ngayon. Pero ngayon, ayoko na. Sorry. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga pala si Felix Kaurugan. Isa din po akong Marcos Royales. Ngayon, isa ako sa mga nakikisama sa dito, sa grupo namin. Yung gusto kong sabihin ay, nasabi na po ng aming kasama si Ferdinand. Katulad ng, kanya ang aking gusto kong sasabihin ay nasasabi na. Kaya, yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Reggie Juliero po. Konting background lang po sa aking pagka-Marcos loyalist. Dati po akong empleyado ng Ministry of Human Settlements. Ngayon po, DSUD. Yung po gumagawa ng mga bliss housing, livelihood, at saka community organizing. Ngayon po, siguro hindi ko na ipapaliwanag bakit ako Marcos loyalist. Dahil ang naging boss ko si Mrs. Imelda Marcos. Nagkataon lang po na ngayon siguro, bakit hindi ako Marcos loyalist ng junior? Pero ako po ay loyalist ng senior at saka si Madam Imelda. Ang akin pong ginagalawan po ay hindi lang po Marcos loyalist organization. Nakasama ko po yung mga dating 1980s dahil po ako po isa sa tinamaan sa EDSAhan 86. Nawalan ako ng trabaho. So, katulad sinabi kanina ni Karina, mga sunod-sunod na mga rallian, nagkukodita para maibalik si Marcos Sr. Kasama rin po ako doon. So, ang aming pong grupo, hindi po pwedeng sabihin ano bang grupo mo. Kasi sa buong Pilipinas po ito.
ang Ministry of Human Settlements po ay buong Pilipinas din. Kaya ang network ng Marcos Loyalist po talagang naganap. Ang naging problema lang ngayon, na tulad na sinabi ni Karina, nabudol din po ako. Pero ang pagka-Marcos Loyalist ko sa ama at saka sa ina ay nandoon. Hindi lang transferable sa anak. So, salamat po. Hello. Good morning po. Rapirin ko po ng no-break balita. Follow up lang po dun sa, kasi nga si Manong Chavit ang gusto nating maging busy kung sakali. Pag hindi po pumayag kaya si Manong Chavit, meron po ba tayong second choice? Kung sino? Ako sasagot nito ha. Pasensya na mga kaibigan. Kung hindi papayag si Vice President Chavit Singson, wala kaming magagawa dyan. Kasi iyang paglilingkod ay mula sa puso. Hindi po yan by dictating of anybody or any groups. That is from heart. Ang tunay na pagsiservisyo na sa puso po yan. Kung hindi po siya papayag, wala po kaming magagawa. Pero tungkol dun sa pangalawang tanong mo, na sino ang second choice, secret na po yun. Kasi masyado pong bengador at namumulitika ang administrasyon. Kailangan namin itago kung sino man ang napupusuan namin just in case na hindi umayon si Vice President Chavit Singson. Pero sa palagay ko, sa nakikita ng kalunos-lunos na karanasan ng mga mamamayang Pilipino, baka naman, Vice President Chavit Singson, mapagbigyan mo ang aming hinaing. Kasi wala pa naman talagang nagdideklara kung sino ang PP. Kaya kami nagkaisa dahil itong si Vice Chavit naman ay may kakayahan at napakaganda ng track record pagdating sa pagseservisyo para sa tao, para sa mga mamamayang Pilipino. Dahil meron po tayong basihan. Dahil pag pinuntahan nyo yan sa kanyang teritoryo o din sa kanyang nasasakupan, ay makikita nyo ang kaunlaran at kapayapaan at pagkakaisa ng mamamayang doon sa kanyang nasasakupan o lalawigan na Ilocos Sur. Kaya wala kaming magagawa doon. Pero ang busy na pangalawang choice o anumang choice, wala po kaming masasabi dyan. Maraming salamat po. Follow up lang po, follow up. Ako pwede po kayo nating baliktarin ang sitwasyon. Si Manong Chavit ang gawing presidente at si Sara pa rin ang manatiling vice. Hindi siguro mangyayari kasi si Pangulong Sara Duterte nagdeklara na. Siya ay in public na sinabi niya na siya ay magiging Pangulo ng bansang Pilipinas. Hindi dahil sa kagustuhan ng yumaman o magpayaman o mag-abnormal ang bansang Pilipinas, kundi para paunlarin at ibalik ang dating dakilang Pilipinas at sa totoo lang napakayaman ng bansang Pilipinas dahil tayo ay kumpleto pagdating sa natural resources. Yun nga lang, kulang sa gawa itong mga punyetang politiko na iba natin ay mga makasarili. Kaya mga buwaya, mga buwaboy nga tawag ko dyan Buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon ng pondo ng bayan. Ayan po, kaya kami ay nangangarap na maibalik ang kadakilaan ng ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpili ng tamang Pangulo at pangalawang Pangulo. Napansin nyo, ang Pangulo ngayon at pangalawang Pangulo hindi nagkakasundo dahil sa Pangulo mismo ang hindi nakikipagkasundo, kumukontra or namumulitika. Kaya pangit po talaga na hindi magkakasundo ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Kaya kung ay pipili ng ihahalal na Pangulo at pangalawang Pangulo, dapat po yung nagkakasundo at may iisang prinsipyo na hindi para sa sarili, prinsipyo para sa bayan at mamamayan. Sara, Chavit, tayo! Magandang hapon po sa ating lahat, sa
kapwa ko taga-media. Ganun din sa organizer nitong event na to. Ako po si Ed Manilong sa Marco TV Broadcasting Network. Meron lang pa akong isang tanong. Kasi ang napipisil nyo na magiging busy ni now Vice President Sara Duterte come 2028 ay si Manong Chavit Singson. Tatanong ko lang po na kinoconsider niyo ba ang kanyang health considering na siya ay libo, 80 o 90? No doubt sa kanyang ability, capability na siya ay magaling as a public servant. Simula na maging negosyante, governor, and then mayor, and then governor. Yung ba ay kinoconsider niyo ang kanyang kalusugan? Importante po yan ay consider. Kaya nga sabi ko nga, di ba, sabi namin, hindi pa namin siya nakukonsulta sa mga oras na ito. Pero para sa akin, napakalakas pa po ni Manong Chavit para sabihin niyo po na magkaroon ng issue sa health. At ang paglilingkod po sa ating bayan at mamayan ay hindi po nakadepende sa kalusugan. Ito po ay nakadepende sa puso ng paglilingkod. At ito po ay nakita namin sa kanyang katauhan. Kahit ka nga nakahiga na kung gusto mong maglingkod, di pwede ka rin. Meron kang kamay, pwede kang pumirma. Meron kang isipan para mag-isip, may bunganga ka para magsalita, may sekretary ka, tulungan mo yung nagdurusa doon ng mga kababayan natin na sa lanta ng bagyo. Hindi naman personal kang pupunta doon eh. Lalo na kung alam mo hindi maganda ang kalagayan ng iyong katawan, pero gusto mo magserbisyo, why not? Serve the people. Hindi po katulad ngayon, ang lalakas nga nila, pero ang lalakas din lumamo ng pondo ng bayan. Nasaan ang katarungan? Matatalino, mga abogado, pero nasaan ang serbisyo? Nasa bulsa. Habang ang bansang Pilipinas, ang mamayan ng Pilipinas, ay lumanangon, nagdurusa sa kumuloy ng kahirapan. Matatalino't malalakas yan. Kaya hindi ko po amin kinukonsidera kung ano man po, pero para sa akin nakita ko naman po na malakas pa po siya at kaya pang magserbisyo. Kung pagdating sa paglilingkod sa bayan, ang kailangan po dyan ay puso at talino. Sundan ko lang po yung sinabi ni Ginoong Fernando de los Reyes sa katanungan nyo, Ginoo. Doon sa parte ng kalusugan o kalagayan ng pagkatao ng isang namumuno, kumpara natin si Ginoong Governor Chavit Singson at si BBM. Si BBM ay merong hindi magandang kalusugan, pero namamahala siya. Yung kanyang pamamahala ay walang silbi, kaya hindi dapat siya manatili. Kaya anong tawag? Alam ng mga vlogger yan. Bahala kayo. BBM resign. Dapat. Alam ko, bawal yan. Pero, karapatan ko yan. Karapatan natin yan. Ang isang katulad na Pangulo, kung ikukumpara kay Ginoong Governor Chavit Singson, mas malakas at may matinong pag-iisip. Yun yung pinagkukumpara ko po. Kung sa konsepto na tatlo, pangangasiwa, pangangalaga at pangangasiwa at protection. Sa pangangasiwa, magaling mga siwa ang dating gobernador na si Chavit Singson. Sa pangangalaga, doon sa kanyang nasasakupan, pinangalagaan niya ng maayos ang kanyang nasasakupan. Sa proteksyon, naprotektahan niya ang kanyang lugar. Kumpara natin kay BBM. Mayroon ba siyang pangangasiwa? Wala. Sino ang nangangasiwa?
yung kanyang mga gabinete. At kung sinong mga kuliglig nasa kabilang kurtina na siyang nagsasabi sa kanya itong gawin. Sino? Sa wakala ninyo. Ang mga nasa likod ng kurtina ng mga kuliglig, yan yung mga oligarko. Derechahan na, walang paligoy-ligoy. Oligarko, elitista. I-define natin muna yan. Oligarko, yan yung mga antas ng mga insulares. Yan yung mga ninuno o yung mga kapokuhan ng mga Espanyol na magkakasama ng mga pare. Pwersa yan. Ang mga elitista ay yung mga social climber yan, na tumaas lang ang kayamanan o nakilala sa lipunan, ang piling na nila, mga insulares na sila. So, yun ang dinidefine ko lang, no? Bahala kayo kung ayaw nyo pakinggan yung yun yung pagkaka-observa ko. Ngayon, pagdating doon sa pangangalaga, napapangalagahan ba ni Bongbong Marcos ang kapakanan o ang pambansang interes? Siguro, ang iisipin nyo yung pambansang interes ay, problema yan. Kaya ako sinasabing pambansang interes, problema yan. Hindi yung interes ng kung kanino man. Problema ng bansa. Napangalagaan ba tayo? Hindi. Ano ang pinangangalagaan niya? Ang mga grupo ng ilan. Ano yung mga grupo ng ilan? Mga oligarko, mga elitista. Na kung sino ang sa kanya ay humihimot o binibigyan ng pabor dahil sa kanyang prinsipyo, kahit mali, pinakikinggan niya ito. Yan yun. Sa proteksyon, sa sitwasyon na ngayon, napoproteksyonan ba ang ating pangangailangan sa pambansang interes? Ano yung mga pambansang interes? Ulitin ko. Katulad ngayon, problema. Problema sa langis, problema sa pagkain, problema sa salapi. Problema ng mga OFW o ng mga manggagawa na proteksyonan ba? Wala. Ano ang laging sinasabi? Tanong natin kay Auntie Claire. Hiningit ko lang, ha? Kasi yun naman ang spokesperson ng Malacanang. Pero ang sinasabi lang dito, na kung bakit lahat tayo, katulad ngayon, na nagkaroon ng pagkakaisa ang mga former Marcos loyalists, ay dahil ito ay nangangailangan ng isang deklarasyon. Pag sinabing deklarasyon, maliwanag, maayos, may pagkaintindi, may pagkaunawa, na nagkakaisa kami, na kami ay hindi sumasang-ayon dito sa klase ng sistema, sa klase ng pamamaraan nitong pamahalang Marcos Jr. Hindi ito makakatulong kanino man, lalong-lalo na sa mga nasa laylayan. Ano yung mga nasa laylayan? Mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero nakikinabang dito ang kung sa Marcos Sr., mayroong Marcos Pronis, sa panahon ni Marcos Jr., mayroong Marcos Crocodile. Marcos Crocodile. Ngayon, kung sinasabing Marcos Maleta, ang tinatawag dyan, yung Marcos malet-malet ka. Ibig sabihin ng malet-malet ka, ito yung mga sandamakmak na mga maleta na nilagyan ng salapi o kwarta. Kaya malet-malet ka. Okay? Para magkakaliwanagan. So, ito lang masasabi ko kung bakit sa kabuuan ng mga katanungan, magmula doon bakit nagkaroon ng ganitong deklarasyon at ano ang kadahilanan ng mga dating former Marcos loyalists ay dahil sa pambansang interes. Hindi sa iilan, hindi sa personal. Pag sinabing iilan, yun yung mga tao na mga oligarko, mga elitista. Mga ordinaryo, tayo yung nasa laylayan, tayo yung mga taxpayer. Kung aalalahanin nyo,
yung hierarchy, colonial status era. Kung sino yung nasa ilalim, siya yung nagbabayad ng buwis na siyang bumubuhay sa ano? Sa mga oligarko. Agree, disagree? Ngayon, kung naniniwala kayo na itong mga elitista na siyang umangaw-ngaw sa social media, ito lamang ang nagpapakilala na gusto nila makilala sila na sila ay kala mo may halaga sa lipunang ginagalawan ng mga mahihirap na naghihikaos na hindi naman nila kayang solusyonan ang kahirapan ito. Sarah and Chavit Singson. Magkapareho ang linyada ni Sara Duterte at ni Chavit Singson. Sa anong bagay? Gawa muna bago salita. Binibigay ang kailangan bago ito sabihin sa madla. Ang bagay na kailangan pagplanuhan, advance na. Pagsikat pala ng araw, nandyan na. So makikita natin ang pareho ng political will. The best interest para sa mamamayang Pilipino, hindi lamang sa mga iilan. Marami manliligaw dyan sa panahon na nagdeklara si BP Sara ng kandidatura bilang pagkapangulo. Sa anong kadahilanan? Alam natin yan. Kapag ang isang tao ay nagpakita o naghayag ng kanyang kapangyarihan, lalapit ang mga linta ng lipunan. Sino to? Oligarko, elitista. At marami dyan mga elepante. Ano yung elepante? Mga paru-paro yan na malalaki ang tenga. Na makikita mo ngayon, iba na ang tono at trumpeta na sinasabi sa publiko. Nakikita mo kung paano sila maghubad ng kanilang mga kaliskis. Kailangan natin sa ito ang gusto ko lang may total, marami ngayong camera, maganda to. May itatanong lang ako, simple katanungan. Pero gusto ko direkta. Kasi ito, kailangan natin to sa darating na eleksyon. Sa isang paninindigan, may dalawang klase. Integridad, pakinggan nyo mabuti sa isang paninindigan, may dalawang klase. Integridad, prinsipyo. Kapag ang isang politiko o isang simpleng pamamayan na nagpa-registered sa COMELEC, magiging politiko. Pag naging politiko at yan ay nanalo, mamumulitika. So, anong papipili natin? Integridad o prinsipyo? Sa prinsipyo, may dalawang klase. Mali o tama yan. At yan ang kanyang pinaniniwalaan at kung sino ang bubulong sa kanya, ipaglalaban niya yan. Paninindigan niya yan. Ito yung gusto ko lang ma-correct. Ang integridad, kahit yan ay kamatayan, susuungin niya, nahamakin niya yan. Dahil yan ang totoo. Base yan doon sa kanyang natuklasan, base doon sa kanyang pag-aaral. Integridad ang magbibigay sa kanya ng karunungan, wisdom. Ang prinsipyo ay bumabahagi lang yan kung sino nagsabi, pero wala na. Katulad nang nangyayari ngayon sa impeachment. Do you aware of that? So, ito lang ang kaya ang mga former na Marcos loyalists naghayag ng pagsuporta sa tandem ni Sara Duterte at ni Chavit Singson sa kadahilan ng kailangan natin ng ang pambansang interes ay masolusyonan. Kailangan natin ng gawa, hindi salita. Kasi ang salita ay puro pangako. Pero ang gawa, makikita mo katotohanan. Anong katotohanan? Integridad. Salamat po sa mga